Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Marina, 41 anyos at kasalukuyang nagtatrabaho bilang accountant sa isang pribadong kumpanya. Naglakas loob akong sumulat sa inyo upang ikwento ang pinakamahalagang kabanata ng aking buhay. Bunso ako sa 3 magkakapatid na puro babae. Kaya naman naging mahigpit sa amin ang aming mga magulang. Kaya lang Tony, sa aming 3, masasabi kong ako ang pinakakulelat. Didiretsuhin ko na kayo. Hindi ako pinagpala pagdating sa itsura. Ayoko namang sabihin na pangit ako pero napaka-ordinaryo ng itsura ko. Ako yung tipong nililigawan dahil sa pustahan. Ginagamit na panukso o panakot. Hindi rin kasi nakatulong na medyo mahina ang pag-iisip ko. Utu-utu nga raw ako at hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Hirap din ako sa pakikipag-usap, lalo na kapag lalaki ang aking kausap. Para akong ninenerbiyos na hindi ko maintindihan. Siguro dahil sobrang baba ng kumpiyansa ko sa aking sarili. Kaya nga umabot na ako sa 39, wala pa rin akong karanasan sa lalaki. Hanggang sa tinuruan ako ng pamangkin ko na si Bianca kung paano makipag-chat sa internet. Doon ko nakilala si Samuel. Ilang buwan kaming magka-chat bago ako pumayag makipagkita sa kanya. At hindi ko malilimutan ang araw na yun. Sa sobrang nervyos ko, pinagpapawisan ako ng malamig. Nasaan kaya si Samuel? Sabi niya andito na raw siya sa mall. Kanina ko pa chinat pero hindi naman nagre-reply. Ay, tumatawag na siya. Sagutin ko nga. Hello? Samuel? Ay Marina, sorry hindi ko nakareply agad. Nasa ka na banda? Okay lang. Andito ako sa tapat nung fast food na sabi mong kakainan natin. Mukhang natatanaw na kita. Ikaw ba yung nakadress na green tapos kulay black yung face mask? Ako nga. Teka, asan ka ba? Huwag ka muna umalis dyan. Palapit na ka dyan. Bye. Bye. Ay, ano ba yan? Ganito pala yung feeling ng first time makikipag-meet up sa kachat. Teka nga, tingnan ko nga muna itsura ko dito sa camera ng phone ko. Mukhang okay naman. Pantay pa naman yung kilay ko at maayos pa naman ang pagkakasuklay ng buhok ko. Buti na lang nakapag-retouch ako sa... Marina! Ay, palaka! Ay, sorry. Nabigla ba kita? Hindi naman. Hello? Hi. Pwede bang yumakap o bumeso? Ay, oo naman. Sige. Naku, sensya na. Baka may pawis pa ako. Hindi, wala naman. Ay, gusto mo ba ako nakita ng picture? Na napansin ko kasi kanina parang nagsiselfie ka pa eh. Gusto mo? Hindi. Wala nga akong hilig sa pagsiselfie. Tinitignan ko lang yung sarili ko sa camera. Nakakahiya naman kasi kung first meet up natin tapos mukha akong ewan. Grabe ka naman, parang malabo naman mangyari yun. Sabi ko naman sa'yo, maganda ka. Kahit na sa picture pa lang kita nakikita. Ay, nako. Hindi ka lang pala sa chat bolero, pati rin pala sa personal. Uy, grabe ka naman. Pero, ang tangkad mo pala talaga, no? Nagmukha akong bulingkit sa'yo. Tara, kain na tayo. Ha? Gusto mo na ba kumain? O
usap na lang muna ba tayo? Sige. Masarap naman magkwentuhan kapag komportable tayong nakaupo, di ba? Actually, may nakita akong ibang restaurant na tingin ko mas magugustuhan mo. Nagpa-reserve na nga ako ng upuan eh. Tara, halika. Upo ka na. Salamat. Pasensya ka na kung nag-iba tayo ng kakainan ha. Naalala ko lang na gusto mo ng mga lutong Pinoy kaya naisip ko dito na lang kita dalhin. Buti nga pumayag ka kasi hindi mo na itatanong. Masyado akong maabilidad. Nakapag-advance order na ako. Nilista ko kasi lahat ng mga paborito mong pagkain. Kaya pala nung isang gabi, tanong ka ng tanong tungkol sa pagkain. Ay, ito na yung mga inumin natin. Sige. Ay, teka, picture muna tayo para may remembrance sa first date natin, di ba? And, dikit ka sa akin konti. Okay na? Okay ka na? Oo. 1, 2, smile. Isa pa. 1, 2, yun, no? Cute natin, di ba? Uy, Marina, bakit? May problema ba? Ayaw mo ba nang nagpipicture? Bakit na-offend ba kita? Ha? Hindi. Pasensya na. Lumipad lang panandalian yung isip ko. Bakit? Sabihin mo naman sa akin. Para kung may nagawa akong hindi maganda, next time iwasan ko na. Ha? Wala. Wala ka namang kasalanan. Ang totoo nga niyan sabihin na lang natin na medyo nagulat lang ako sa'yo. Oh, anong ibig mo sabihin? Teka, namumula na ata ako. Uy, ayos ka lang ba? Hindi, kasi medyo nako-conscious lang ako sa itsura ko kasi magkaedad naman tayo pero parang mas mabilis akong humulas. Ang bata kasi ng itsura mo kumpara sa akin eh. Ay, ganun ba? Bakit parang ikaw naman ata ang umasim ang mukha? Hindi, Marina, kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kasi huwag ka magagalit ha. Tsaka huwag mo sana akong pag-isipan na masama. Bakit? Ano ba yun? Ang totoo kasi niyan, hindi tayo magkaedad. Ha? Ano ka mo? Hindi tayo magkaedad? Hindi, Marina, please, makinig ka muna sa akin. Paano hindi tayo magkaedad? Di ba sabi mo sa chat, 36 ka rin? Ay, oo nga, pero kasi, hindi kasi yung totoo. Teka, huwag mong sabihing minor de edad ka. Hindi naman. Nasa tamang edad na ako. Ilang taong ka na? 25. 25? Ako halos kaedad mo lang yung pamangking ko eh. Ano ba naman yan, Samuel? Bakit ka naman nagsinungaling sa akin? Marina, sorry. Nagawa ko lang naman yung kasi pakiramdam ko kapag nalaman mong mas bata ako sa'yo, hindi mo na ako re-replyan. Pero di ba okay naman tayo eh. Masaya naman tayong magka-chat. Nagigets naman natin yung isa't isa at yun naman yung mahalaga eh. Kaya, ka na sana magalit. Hindi mo naiintindihan, Samuel eh. Nagsinungaling ka sa akin. Ibig sabihin, kung yung edad mo nga itinago mo na, paano pa ako makakasiguro na lahat ng sinabi mo sa akin sa chat totoo? Hindi, pangako. Edad lang yung kasinungalingan na sinabi ko. Yun lang, pero yung iba, totoo lahat ng yun. Wala akong intensyon na saktan ka o lokohin ka, please. Maniwala ka naman sa akin, oh. Tama na, Samuel. Ayoko na. Teka. Ayan. Yan ang bayad ko sa lahat ng in-order mo. Huwag mo na akong tatawagan at huwag mo na rin akong i-chat. Ito na ang una at huli nating pagkikita. Sandali, Marina. Sandali lang. Itiwan mo ako.
Siguro para sa'yo maliit na bagay lang yung ginawa mo, pero iba sa akin, Samuel. Hirap akong magtiwala sa tao. Tapos malalaman ko nagsinungaling ka. Hindi biro yung agwat natin, ha? Baka kala mo. Pasensya na pero hindi ko mapapalagpas yun. Diyan ka na. Marina! Marina! Naku, Bianca. Kapal ng mukha ng Samuel na yun para paniwalain ako sa mga pinagsasabi niya. Halos magdadalawang buwan po na rin siyang kachat ni hindi man lang niya naisip na sabihin sa akin yung totoo. Tita, di ba nga sabi niya kaya hindi niya sinabi yung totoo kasi nga natatakot lang siya na hindi ka mag-reply sa kanya. Tita, to be honest with you napaka-OA naman yata nung naging reaksyon mo sa restaurant kanina. OA? Anong OA doon? Alam mo sa lahat ng ayaw ko, Bianca, yung sinungaling. Mabilis uminit ang ulo ko sa mga ganyan. Oo, relax ka lang, tita. Ay, tita, si Samuel, tumatawag na naman. Pang-5 tawag na yata niya yan eh. Sagutin mo na kaya. Magsisinungaling lang yan. Tita, huwag ka namang mapanghusga agad. Hayaan mo namang makapag-explain yung tao. Kung hindi yan nagsisi sa nagawa niya, hindi na yan mangungulit para makausap ka. Sige na, sagutin mo na. Ay, sige na nga. Pero huli na to. Hello? Hello, Marina? Oh. Mabuti naman at sinagot mo. Bakit ka ba tawag ng tawag? Marina, gusto ko lang talaga mag-sorry at magpaliwanag. Oh, di ba ginawa mo na yung kanina? May maiiba pa ba sa kwento mo? Alam kong galit ka at alam kong hindi mo talaga nagustuhan yung ginawa ko. Pero Marina, gusto ko lang malaman mo na espesyal ka talaga sa akin. Ngayon lang ako nakahanap ng kagaya mo sa tagal ko nang nakikipag-chat. Huwag mo na akong lokohin. Hindi naman kita niloloko. Hindi ko gawain yun dahil alam kong pakiramdam nun. Maraming beses na rin ako nakipag-date, nakipagrelasyon, pero gaya nga ng sinabi ko sa'yo, palagi akong iniiwan at pinaglalaruan. Susuko na nga sana ako pero nung nakilala kita, nabuhayan ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumaya ulit. Kaya ginawa ko lahat para magustuhan mo ako. Kaya pinili mo na lang magsinungaling, ganun ba? Lalo ko rin namang sabihin sa'yo ang totoo nung nagkita tayo kanina. Pero nawala lang ako sa diskarte ko. Tsaka, Marina, kung gusto talaga kitang lokohin, edi sana hindi ko na inamin sa'yo yung tunay kong edad. Pero di ba nagsabi ako sa'yo ng totoo kasi seryoso ako sa'yo. Talaga lang ha? Marina, please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Kaya sana mapatawad mo na ako. Sige na, ibababa ko na to. Teka, Marina, sorry talaga ha. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nararamdaman mo rin na may espesyal sa atin. Huwag mo naman sana hayaang masayang yun. Hindi ko alam, Samuel. Hayaan mo muna akong makapag-isip. Tatawagan na lang kita kung kaya ko pang ituloy ang kung anumang meron tayo. Tony, aaminin ko, marami akong hindi gusto sa aking sarili. Dahil lagi akong napagkakatuwaan ng mga lalaki nung nag-aaral pa ako. Naging mahirap tuloy sa akin ang magtiwala. Pakiramdam ko kahit sinong lalaking lumapit sa akin, gusto lang akong paglaruan. Masyado akong naging sensitibo. Bukod doon ay dinidibdib ko talaga kapag merong nakakagawa ng mali sa akin. Ugali kong palakihin ang mga simpleng bagay. Kaya nga nabibilang sa kamay ang mga kaibigan ko. Sino ba naman ang gustong makasama ang isang taong puro negatibong bagay ang iniisip? Tony, nagdesisyon akong putulin na ang ugnayan namin ni Samuel. Pero kinumbinsi ako ng pamangkin ko na si Bianca na bigyan pa si Samuel ng pangalawang pagkakataon. Sayang daw kasi ang panahon na ginugol ko.
Kaya naman, sige na nga. Nakipag-ayos din ako kalaunan. At tila tama naman ang payo ni Bianca. Mas naging malapit kami ni Samuel sa isa't isa. Magaling din naman kasi siyang manuyo. Natatangay niya ako sa maboka niyang personalidad. Ha? Tama ba yung narinig ko? Wala ka pang karanasan? Shh! Inaamo yung boses mo. Baka marinig ka ng ibang tao. Teka, totoo ba yan? Ibig sabihin sa edad mong 36, birhen? Shh! Oo nga. Ay naku, nahiya tuloy ako. Bakit pa nasabi ko pa sa'yo? Ay, hayaan mo na. Kalimutan mo na yun. Hindi, ayos nga eh. Ha? Ibig ko sabihin, masaya ako. Masaya? Hindi. Masaya ako na komportable ka sa akin. Na nagagawa mo ng magkwento ng personal na bagay tungkol sa'yo. Ay. Alam mo, sa tingin ko dala lang ng alak yan. Nakarami na ata tayo eh. Kaya mabuti pa, umuwi na tayo. Mag-aalas 9 na rin ng gabi oh. Teka, huwag muna tayo umuwi. Kung kailan naman napapasarap na yung kwentuhan natin eh. Pero alam mo Marina, napahanga mo ako. Ha? Bakit naman? Hindi kasi kakaunti na lang yung mga babaeng kagaya mo eh. Na syempre, kahit nagkaroon ka rin naman ng mga karelasyon dati, hindi ka nagpadala sa tukso. Eh, hindi naman sa ganon. Siguro kasi yung mga nakarelasyon ko dati, puro MU lang, tsaka hindi naman mga seryoso. Kaya ayan, lumipas ang mga taon at nagising na lang ako. Ganito na pala ako katanda. Minsan napapaisip na nga rin ako kung ganito na ba ako hanggang sa mamatay ako. Loh, grabe ka naman. Huwag mo namang isipin yan, no? Andito naman ako. Sabihin mo lang. Gagawa natin ng paraan yan. Baliw ka talaga. Marina, tatawa-tawa lang ako pero di ako nagbibiro. Ha? Paano kung sabihin ko sa'yo yung seryoso ako? Seryoso saan? Marina, alam mo naman sigurong hindi lang laro sa akin tong ginagawa natin, di ba? Hindi ako nakikipagkita sa'yo para lang pampalipas oras. At ganun ka rin naman, di ba? Marina, gusto kita. Gustong gusto kita. At sana hayaan mo akong patunayan sa'yo yung nararamdaman ko. Samuel, anong ibig mong sabihin? Espesyal ka, Marina. Hindi ka basta-basta lang. Kaya sana, kung sakaling maisip mong gusto mo ng maranasan ng mahagkan, at higit pa, ako sana ang mapili mong makasama. Oh, bakit? May problema ba? Talaga bang gagawin na natin to? Ha? Ngayon mo pa talaga tinatanong yan? Alam kong kusa akong sumama sa'yo dito sa motel. Pero kasi, Alam kong kinakabahan ka. Pero sa umpisa lang naman yun. Maya-maya lang. Magiging komportable ka rin. At pagkatapos ng lahat ng to, masasabi mong sana noon mo pa ginawa to. Teka, sandali. Samuel, sandali lang. Ano ba problema? Marina, huwag ka matakot. Kumalma ka lang. Ramdamin mo lang yung halik ko sa'yo. Ako nang bahala sa lahat.
Kahit ipikit mo na lang ang mga mata mo, damahin mo lang ang mga labi ko. Samuel, mahal kita. Samuel, teka. Teka lang. Samuel, Ano na naman? sabi ko mahal kita. Uy, di okay. Salamat. I love you too. Ano, ayos na yun? Halika na. Ituloy na natin to. Sandali nga. Nag-I love you ka ba dahil yan ang nararamdaman mo o sinabi mo lang yan para manahimik ako? Para kasing napipilitan ka lang eh. Hindi ako napipilitan, okay? Mahal kita noon pa. First time pa lang kita nakita, nagustuhan na kita. Ganda-ganda mo, ang bait mo, saya mo kasama, matalino ka. Ano pa ba ang gusto mo marinig? Bakit ka ba ganyan? Gusto ko lang namang malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin pero inis na inis ka na. Sabihin mo muna, ano na ba tayo? Kung anong relasyon ang gusto mo, yun na ang masusunod. Gusto mo ba tayo na? O sige, tayo na. Okay, sige. Samuel, teka, para kasing hindi pa ako handa. Ano? Pasensya na. Alam kong pumayag akong magpunta tayo sa ganitong lugar. Akala ko kasi kaya ko na eh, pero hindi pa pala. Pasensya na, Samuel. Ibig sabihin ayaw mo na ituloy? Hindi ko pa talaga kaya eh. Pasensya na, Samuel. Huwag ka naman magalit. Gagawin naman natin to. Bahalang araw. Huwag lang ngayon. Hindi pa ako handa. Pasensya na talaga. Alam kong ang laking abala ng ginawa ko. Hindi. Ayos lang naman. Huwag ka sanang magalit sa akin. Di ako galit. Pero syempre, lalaki ako eh. Mahirap yung nabibitin. Saka, naaminin ko, nakakadismaya yun. Kasi, umasa ako na mas magiging malapit tayo sa isa't isa. Pero wala naman ako magagawa. Hindi naman ako masamang tao para pilitin ka pa. Sorry. Saan ka pupunta? Sa labas, papahangin ako. Mag-ayos ka na tapos sumunod ka na sa akin. I-attend na kita sa inyo. Pwede naman tayong, manood ng TV o kaya magkwentuhan muna. Marina, alam mo, hindi ginawa ang motel na to para tambayan. Mabuti pa ayusin mo na yung mga gamit mo. Habang tumatagal tayo dito, lalo ko lang nararamdaman na napahiya ako eh. Tony, hindi ko alam kung bakit ko hinayaan ang sarili kong sumama kay Samuel sa ganung lugar. Takot na takot ako noong mga oras na yon. Literal na nanginginig ang buo kong katawan. At hirap akong huminga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Yun ang unang pagkakataon na nahawakan ng isang lalaki ang aking katawan. Kaya tila tuliro ang aking isipan. Mula noon na hindi na ako kinausap ni Samuel. At dahil hindi ko rin alam kung anong gagawin sa ganong sitwasyon, hindi na rin ako nagparamdam sa kanya. Tony, isa rin sa mga dahilan kung bakit mababa ang kumpiyansa ko sa aking sarili ay dahil na rin sa mga opinyon ng ibang tao. Partikular na ang sarili kong pamilya at mga kamag-anak. Siguro huling beses na nasabihan akong maganda o cute, inulimang taong gulang pa lang ako. Pero sa aking pagtanda, kahit kailan, ay hindi ako pinuri ng pamilya at mga kamag-anak ko. Puro pa nga sila pamumuna o pagkukumpara. Wala na akong narinig kundi buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Kaya nga madalas
ayoko nang pumunta sa mga reunion. Dahil ipaparamdam na naman nila sa akin kung gaano ako kaawa-awa. Ay, mukhang naubos na ang mga panghimagas ah. Magre-refill pa kaya yung caterer? Tanungin ko nga. Kuya! Kuya, may leche flan pa ba? Opo, ma'am. Marina! Ay, Tia Sabel, dyan pala kayo nakaupo. Oo. Eto, kasama ko sa lamesa yung pinsan mong si Honor. Oy, Marina! Ikaw pala yan. Oh, kumusta? Nagkukwentuhan nga kami, tapos narinig ko boses mo, kaya tinawag na kita. Ganun ho ba? Sige ho kamusta na lang ho? Una na ho ako. Ba't alis ka na? Dito ka muna sa lamesa namin. Bakante naman yung upuan, no? Halika, magkwentuhan muna tayo. Eto naman, ang tagal-tagal na nga nating hindi nagkakausap-usap po. Halika na. Sige ho. Kumusta ka na ba? Uy ha, huling balita ko nung nakaraan may nanliligaw daw sa'yo. Ano nangyari dun? Oo nga, kumusta na? Kwentuhan mo naman kami. Wala na ho yun. Ilang taon na hong nakalipas. Ha? Matagal na ba yun? Abay, sayang naman. Baka naman sinupladahan mo kaya hindi na tumuloy sa panliligaw. Hindi naman ho. Saan mo ba nakilala? Sa yung dating app ho. Dating app? Ano ba yun? Ano po yun? Dapat hindi na ako umupo dito eh. Ano yan? Wala ho. Iniisip ko lang ho kung paano ko ipapaliwanag yung dating app. Yan ba yung nauuso ngayon sa internet? Yung chat-chat na mga lalaki at babae? Parang gano'n na nga ho. Alam ko na yan. Tia Isabel, parang ano yan kumbaga, nung kapanahunan nyo, yung pen pal, ngayon kasi chat-chat na lang sa cellphone. Ganun baga. Parang narinig ko na nga rin yan. Yan yung maraming foreigner, no? Yung naghahanap ng mga Pinay. Parang katulad na nga ho nun, pero iba ho yung ginagamit ko. Mabalik nga tayo dun sa manliligaw mo. Ano nangyari? Nagkita ba kayo nun? Saan nagtatrabaho? Ilang taon na ba? Matagal na yun. Huwag na nating pag-usapan. Sa bagay, ika nga ng kabataan, move on din, di ba? Maghanap ka na lang ng panibago. Total, gumagamit ka rin ng mga dating app na mga ganyan. Lubos-lubusin mo na. Humanap ka na rin ng apam. Abay, oo nga. Kilala mo yung anak ni Lucia? Di ba't nagka-boyfriend daw ng apam? Kaya gumanda ang buhay. Balita ko nga dadalhin na raw sa Amerika. Di ba nga? Yung gayahin mo, Marina. Total. Mukha namang bebenta ka sa apam. Pinay na pinay ang itsura mo. Oo, yun ang hanap nila, ano? Yung malayo sa Miss Universe ang itsura. Totoo. Aba, hindi ka ba nagmamadali, Marina? Ilang taon ka na ba? 39 ho. Abay, tignan mo, 40 ka na pala. Nako mataranta ka na. May 1 taon pa po. Ganun na rin yun. Naku, ganyan-ganyan na nangyari sa Tia Marcia mo. Nagpakipot-pakipot pa dun sa nanliligaw. Tignan mo ngayon, matandang dalaga na. Wala nag-aalaga, walang kasama. Oo nga, no? Alam mo, kung hindi lang mapera sa Tia Marcia, hindi yun sisilipin ng mga pamangkin niya. Kaya ikaw, Marina, magmadali ka na. Huwag ka na magpakipot pa. Hindi ka dapat maarte. Kung pwede nga lang, magpabuntis ka na Ay, oo, tama. Sayang pag di ka nagkaanak, Marina. Mahahabol pa yan. 39? Ay, kaya pa yan. Oo nga, tama ka. Nako, Marina, sa totoo lang, napaglipasan ka na. Pero kung aarangkada ka ngayong taon, baka may pag-asa ka pa. Kung bakit ba naman kasi sa dating app ka pa naghahanap? Ayaw mo ba dun sa mga nirereto namin? Ayan gaya nung si Obet. Matino yun, may trabaho. Nga lang madalas uminom. Yan namang pag-inom-inom, ginagawa lang yan ng mga lalaki dahil binata pa. Pero kadalasan, kapag nakapag-asawa na, nagbabago din. Kaya yung si Obet, magbabago din yan. Patusin mo na, Marina. Kumbaga laman tiyan din si Obet.
Hindi ko naman gusto si Obet. Ayan ang problema sa'yo, Marina. Masyado kang pihikan. Abay, iayon mo naman sa edad at itsura ang paganyan-ganyan mo. Pag nagkataon wala. Tatanda ka talagang dalaga. Swerte mo na lang kung may magkamali pa sa'yo. Di ba, Honor? Oo nga. Sige ho mauna na ho ako. Bakit ba aalis ka na? Kasarapan ng kwentuhan Dito ka muna. May gagawin pa ho ako. Sige ho. Basta yung payo namin sa'yo ha, sundin mo. At sigurado kami, gaganda ang buhay mo. Tony, bakit kaya kung sino pa ang mga kadugo mo, sila pa ang madalas humila sa'yo pababa? Sa pinagsasabi nila, parang gusto nilang tanggapin ko o tanggalin ko ang respeto ko sa aking sarili para lang may pumatol sa akin. Alam ko naman ang mga kapintasan ko pero may damdamin pa rin naman ako. Nasasaktan pa rin ako sa mga pangungutya nila. Minsan nga gusto ko na lang sumuko at tanggapin na isa nga akong matandang dalaga. Isang bulaklak na hindi na mamumukadkad pa. Pero ayaw akong tigilan ng pamangkin ko na si Bianca. Siya lang ang nag-iisang kamag-anak ko na nakakaintindi sa akin. Ako nga itong mas matanda pero sa kanya pa ako kumukuha ng gabay. Kaya muli akong sumubok maghanap ng kachat sa tulong ni Bianca. Hanggang sa nakilala ko si Romel. 43 na siya noong mga panahon na yun. Nagkaroon na siya ng mga karelasyon dati. Pero tulad ko, wala pa rin siyang asawa. Mas magaan ang loob ko kay Romel kaysa kay Samuel. Kasi mas nakakasabay ako sa usapan namin. At nung nagkita kami ng personal, mas lalo ko siyang nagustuhan. Kalmado lang siya, hindi tulad ni Samuel. Kaya para kaming mabuting magkaibigan talaga. Kaya naisip ko na baka siya na nga ang para sa akin. Tia Sabel, usog ho kayo ng konti banda dito sa bintana para makita ko kung maigi yung buhok nyo. Dito? Dito? Aha. Tita? Ay, Bianca, dito kami sa kainan. Halika, ang Lola Sabel mo nandito kasama ko. Ay, Lola Sabel, mano po? Ay, kaawaan ka. Anong ginagawa nyo? Wala. Magpapakulay lang ako ng buhok sa tiyahin mo. Puting-puti na kasi ang buhok ko Para akong multo sa tuwing tumitingin ako sa salamin. Matagal ka pa ba dyan, tita? Bakit? May kailangan ka ba? Di ba may lakad kayo ni Tito Romel? Ay, sino yon? Teka, yan ba yung sinasabi mong bago mong kinakausap, Marina? Opo. Ilang taon na nga ulit yon? Bale, 43 po. Hiwalay sa asawa? Hindi po. Hindi pa po siya kinasal kahit kailan. Baro! Pangit ba? Ho? Naku, hindi ho. Gwapo naman ho para sa akin. May anak? Wala naman hong nasabi sa akin. Gwapo pero walang asawa. Ay naku, hindi maganda yan. Ho? Bakit po, Lola? Ano ba naman kayo? 43 na. Hindi pa kinasal. Walang asawa, walang nobya, walang anak. Ano ang problema dun? Malamang sa malamang may mali sa kanya. Masama ang ugali, nananakit, nambubugbog o kaya nambababae. Naku, Marina, sinasabi ko sa'yo, nililinlang ka lang ng lalaking yan. Kasi kung matino siyang tao, dapat wala na siya sa merkado. Binakura na sana siya ng babae noon pa man. 43, ano yan, sobrang pihikan ka lalaking tao Hindi naman ho siguro ganun. Nagkataon lang hong mailap ang swerte sa kanya, gaya sa akin. Huwag kang anga-anga, Marina. Ayan ka na naman Kahit kailan talaga napakihina ng kokote mo pagdating sa ganyang bagay. Sabihan ka lang ng maganda, bibigay ka na. Hindi ho ako ganun, Tia. Nagtataka nga ako't
Hindi ka pa nabubuntis ng kung sino, gayong napakadali mong mauto eh. Naku, wag mo sanang masamain, Marina, ha? Syempre, anak ka ng kapatid ko. May pakialam ako sa'yo, kaya ganito ako magsalita. At sinasabi ko sa'yo, inaantay ka lang ng lalaking niya na mahulog sa patibong niya. Pero, nasa sa'yo yun. Malay ko ba kung nasa punto ka na kahit sino na lang, basta may mapatulan. Ibang klase ng traffic ngayon Pasensya na Marina naiinip ka na ba? Marina? Marina? Ha? May problema ba? Parang kanina ko pa napapansin na wala ka sa mood Masama pa pakiramdam mo? Gusto mo umuwi? Sabihin mo lang, wala namang kaso sa akin Romel, tapusin na natin to. Ha? Sabi ko tapusin na natin to. Wag mo na akong i-chat at wag mo na rin akong tatawagan. Ano? Teka. Bakit naman? Saan ang galing yan? Ano bang nangyayari? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Basta. Paano basta? Pwede ba naman yun? Kasi Marina, kung akong tatanungin mo, wala naman ako nakikitang problema sa atin. Masaya naman tayo, nagkakasundo. Sa ngayon. Pero sa una lang naman lahat ng to, di ba? Ano bang malay ko kung sa 3 buwan nating pag-uusap at pagtatawagan may itinatago ka pala sa akin o may kasinungalingan kang ginagawa? Ano? Posible naman yun, di ba? Malay ko ba kung totoong 43 ka na? Di ba natanong mo na sa akin yan? Tinignan mo pa nga yung driver's license ko nun, di ba? Basta. So? Tsaka itong kotse mo. Oh. Pang ilang babae na ba akong naisakay mo dito? Ilang babae nang nahalikan mo dito? Ano? Oh, mahirap bang sagutin yon? Sobrang dami ba? Hindi mo na mabilang? Ano pa talaga nangyayari sa'yo? Bakit parang ibang tao ka sa tono ng pananalita mo? Ganun naman kasi talaga, di ba? Nag-iiba ang mga tao. Yung akala mong mabait hindi pala. Nagsisinungaling lang pala. Gaya mo, 43 ka na pero wala ka pang asawa? Malay ko ba kung may anak ka na? Syempre dumaan ka rin sa pagkabinata at kapilyuhan. Sabi mo nga nagkaroon ka ng mga karelasyon o imposible namang walang nangyayari sa inyo, di ba? Kasi ganyan naman kayong mga lalaki. Hindi kayo papayag na nakikipag-date-date lang kasi ang gusto nyo, yung naikakama nyo. Sandali nga Marina. Sandali. Ang gulo-gulo namang sinasabi mo. Ba't ka ba nagkakaganyan? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Ilan na ba ang panganay mo? Panganay? Anong panganay? Ilan na yung anak mo? Sinabi ko naman lahat sa'yo, di ba? Na 2 lang yung naging seryoso kong relasyon. Na yung una, naging kami ng 7 taon pero nagiwalay din dahil kesyo hindi raw ako yung lalaki nakikita niyang mapapangasawa niya. At nung nga may nakilala akong bago, naging kami. Pero 1 taon lang yung tinagal namin. Tapos nun, ikaw na. Yun na yun. Bakit kaya lagi kang iniiwan, no? Baka nasa iyo talaga yung problema. Ano? Napapatanong lang ako kasi kung siguro wala kang ginagawang masama o kung loyal ka sa kanila o kung hindi ka nagsisinungaling, malamang hindi ka nila iiwan, di ba? Hindi pa pwedeng nasa kanila yung problema? Na sila yung nagloko at nagsinungaling? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Romel. Malay ko kung totoo yung sinasabi mo. Kwento mo yan Kahit ano, pwede mong sabihin. Pero hindi na ako tanga ngayon, Romel. Nag-iisip na ako kaya inuunahan na kita. Yung mga pinakikita mong maganda, alam kong lahat yan. May katapusan yan. May hindi totoo dyan. May gusto ko lang makuha sa akin kaya ginagawa mo lahat ng yan. Alam mo Marina, medyo masakit na yung mga sinasabi mo Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Tingin mo ba may gusto lang akong makuha sa'yo kaya ako nakikipag-usap sa'yo? Iniisip mo bang lahat ng sinasabi ko sa'yo hindi totoo? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo pagpapanggap lang? Oo. Lahat ng to balat kayo lang. Kaya mabuti pa tapusin na natin to. Pangklase ka. Akala ko pa naman iba ka. Sige Marina, kung gusto mong itigil na to, wala akong magagawa.
Pero lilinawin ko lang ha. Lahat ng pinaramdam, sinabi at pinakita ko sa'yo, lahat yun totoo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon pero sana lahat ng paratang mo sa akin naririnig mo. Kasi sa totoo lang nasasaktan mo ko ngayon. Hindi rin madali sa akin na magtiwala ulit sa ibang tao. Pero pinilit ko para sa'yo. Tapos ganito lang palang gagawin mo sa akin. Didispatchahin mo lang ako na parang basura. Ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit wala ka pang matinong karelasyon sa edad mong yan. Kasi wala kang alam eh. Pasensya ka na sa sasabihin ko ha, pero mangmang ka pa, Marina. Hindi mo pa kilala ang sarili mo. At lalong hindi ka pa marunong magmahal. Tony, napaka makapangyarihan talaga ng mga salita. Kaya nitong magpalakas ng loob, pero maaari rin itong sumira ng moral ng isang tao. Yun ang nangyari sa akin matapos akong pagsabihan ni Tia Sabel ng mga negatibong bagay. Sabi ko nga sa inyo, utu-utu ako eh. Mabilis akong naniwala na hindi mabuti ang idudulot sa akin ni Romel. Kaya inunahan ko na siya bago pa niya ako saktan. Noong mga oras na yun, gusto kong patunayan na lahat ng pinapakita niya ay pagpapanggap lang. Na parang gusto kong ipamukha sa kanya na bistado na siya. Sa ilang beses ko na kasing nabigo sa pag-ibig, hindi ko maiwasang maging sigurista. Una kong pinoprotektahan ang aking sarili. Kumbaga, di bali nang masaktan ng iba, huwag lang ako. Ganun kahina ang emosyon ko at pag-iisip pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi lang sa lalaki, Tony, kundi pati sa mga kaibigan at kamag-anak. Tony, pagkatapos nga ng pangyayaring yon sa amin ni Romel, hindi na niya ako kinausap. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ako makatulog na maayos. Walang ganang kumain at parang palagi akong balisa. Pati trabaho ko nga apektado na. Minsan nahuhuli ako ng boss ko na nakatulala. Marahil ay dahil magkaiba ang dinidikta ng isip ko kumpara sa aking puso. Sabi ng utak ko, tama lang ang ginawa ko. Pero sa puso ko, alam kong nasaktan ko ang isang taong espesyal sa akin. Pakiramdam ko tuloy, para na rin akong sina Tia Sabel na basta na lang kung makahusga kahit hindi naman lubusang kilala ang kausap. Sobrang nahirapan talaga ako ng mga panahon na yun, Tony. Kaya dinadaan ko na lang ang lahat sa dasal. Pinagdadasal ko na sana hindi pa huli ang lahat. Na sana kahit isang beses man lang, mabigyan ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad kay Romel. At Tony, sa payo na rin ang pamangking ko na si Bianca. Naglakas loob na akong tawagan si Romel at hilingin na magkita kami. Bakit gusto mo ako makausap? Kanina pa dumating yung order natin pero hindi ka pa rin nagsasalita. Romel, gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo. Alam kong marami akong nasabing masasakit na salita nung huli tayong nagkita. Maiintindihan ko kung maiinis ka sa akin at iisipin mong ipokrita ako at makapalang mukha na humarap pa sa'yo pagkatapos ng mga pinagsasasabi ko. Ano ba kasing nangyari, Marina? Hanggang ngayon kasi gulong-gulo pa rin ako eh. Ang totoo niyan, kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko noon. Hindi naman ako ganun kasamang tao pero masyado lang mataas yung emosyon ko nung araw na yun kaya napagsalitaan kita ng hindi maganda. Mataas ang emosyon mo? Bakit? May pinagdadaanan ka ba? Ang bilis kong maapektuhan ng mga negatibong bagay. Kaya
Parang hinahanapan ko ng butas yung magagandang bagay na nangyayari sa atin. At lahat ng masaya natatapos din. May ginawa ba ako para pagdudahan mo yung intensyon ko sa'yo? Eh yun na nga eh. Ikaw wala. Pero yung ibang tao sa paligid ko meron. Ang dami kasing sinabi ng tiya sa bel ko. Kesyo pakitang tao ka raw. Pero alam kong mali ako na nagpapadala ako sa mga udyok sa paligid ko. Kasi naman, buong buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng tulad mo. Yung masyadong mabait. Kaya naisip ko na baka katulad ka rin nilang lahat. Katulad nga ba ako ng iba? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Marina. Pero handa akong alamin. Handa na akong sumugal. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Baka pwedeng bumalik tayo sa dati. Yung pagkakaibigan natin. Yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Bakit natahimik ka? Wala naman. Iniisip ko lang kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi mo. Bakit naman hindi? Marina, hindi lang naman ikaw yung natatakot masaktan eh. Hindi lang ikaw yung maraming pinagdaanan. Ako rin. Kaya sana maintindihan mo na kaya kitang patawarin sa nangyari. Pero hindi ko sigurado kung pwede na ba ako magtiwala sa'yo. Kasi baka mamaya, maayos ka ngayon. Pero bukas makalawa, magbago na naman bigla ang isip mo. Hindi na mangyayari yun. Paano ka naman nakakasiguro Kasi sa pagkakataong to, alam ko na kung anong gusto ko. At hindi na ako papayag na sumuko na lang basta. Lalakasan ko na talaga ang loob ko. Kaya sana ganun ka rin. Kasi wala ring silbi yung gagawin ko. Kung iba naman pala ang nararamdaman mo. Tony, hindi ko masisi si Romel kung nag-alangan din siya ng mga oras na yun. Humingi siya ng panahon at nirespeto ko yun. Pero makalipas ang ilang araw, bigla na lang siyang tumawag sa akin. At doon na nga ulit nag-umpisa ang lahat. Unti-unti kaming bumalik sa dati. Mas lumalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko sa tuwing kasama ko siya, pero meron kasing katangian si Romel na nagpapakalma sa akin. Pinararamdam niya na ligtas ako kapag kasama ko siya. Na wala siyang gagawing masama sa akin. Isang bagay na kahit kailan hindi ko naramdaman sa iba. Tony, habang tumatagal ay nararamdaman kong nagkakaroon ng pagbabago sa akin. Sa sarili niyang paraan, tinutulungan ako ni Romel na kilalanin ang aking sarili at mahalin ang mga katangian na dati kinamumuhian ko. Lumipas ang higit isang taon, niyaya na ako ni Romel na lumagay sa tahimik. Siyempre hindi ako agad pumayag, umiral na naman ang pagiging suspetsosa ko. Pero kalauna naman ay nagawa rin akong kumbinsihin ni Romel. Simple lang ang naging kasal namin. Ang pamilya ko lang at si Bianca ang imbitado. Wala akong mga tiyahin na isinama dahil ayokong makarinig na naman ng mga negatibong bagay tungkol sa amin ng aking asawa. Ano ba yan, Marina? Kanina ka pa natapos maligo eh. Bakit ayaw mo pang lumabas ng banyo? Kanina ka pa hinihintay ng asawa mo. Diyos ko po, totoo na to. Wala na akong takas. Wala nang atrasan to. Marina? Oh,
Romel. Ano? Hindi ka pa ba tapos maligo? Ha? Tapos na. Paano na ako? Palabas na. Kaya mo yan, Marina. Malaki ka na, kaya mo yan. Hi. Hello. Tagal mong naligo ah. Malapit na ako tubuan ng ugat kakahintay sa'yo eh. Gusto ko kasing malinis ako, tsaka mabango. Para sa'yo. Sus, ikaw naman. Kahit naman di ka naligo, walang kaso sa akin. Mas gusto ko nga yun eh. Mas may lasa ka. Maalat-alat. Romel naman. Aray ko, ano pa? Paano? Umpisahan na ba natin? Umpisahan na natin? Oo, umpisahan na natin. Hindi ka ba nagugutom? Hindi. Gusto mo kumain muna tayo? Ayoko. Ayaw mo? Mhm. Sige. Halika na. Doon na tayo sa kama. Sige. Kape, ayaw mo? Marina. Naniniguro lang. Umaupo ka na. Gusto mo ba maiga na agad? Pwede kayang pahina mo na ng aircon? Yung aircon? Sige, sandali. Nasaan na ba yung remote? Ayun. O yan. Ayos na? Oo. Oh, halika na. Ay, maganda rin ata kung patay yung mga ilaw. Mga ilaw? Ano, lahat? Oo. Baka di tayo magkakitaan yan. Maubos oras natin kakahanap sa isa't isa. Iwan mo lang yung dito sa gilid ng kama. Kaya sige na, patayin mo na yung ilaw. Sige, sandali. Ayan. Pwede na yan. Okay. Usog ka pa dun. Ay, sa wakas, maagan ko na rin ang misis ko. Ang bango mo nga. Romel, tignan muna kaya natin yung mga litrato kahapon. Ano? Ako, Marina, nakakalata na sa'yo ha. Bakit? Anong ginagawa ko? Marina, mahal, makinig ka sa akin. Alam ko ang first time mo. Pero sana magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng ayaw mo makakasakit sa'yo. Dadahan-dahanin kita. Huwag kang matawa. Seryoso ako. Gagawin ko ang lahat para masigurong maayos ang gabing to. Pangako yan ha? Pangako. Mukha lang akong tigre pero para sa'yo magiging kuting muna ka. Ha? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Basta ngayon lang yung kuting ha? Siyempre, gusto ko rin maranasan yung pagiging tigre mo. Ganon ha? O di sige, unahin muna natin ng tigre. Halika dito ha? Ha? Tony, malapit na akong mag-42 nung una kong maranasan ng pakikipagromansa. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Para akong lalagnatin. Pero Tony, sobrang masaya ako dahil alam kong hindi na ako mag-isa sa buhay. Alam kong mahihirapan na kami ni Romel na magkaroon ng anak. Pero sabi naman niya, walang kaso yun. Ang mahalaga raw ay magkasama kami hanggang pagtanda. Huli man, nakahabol pa rin ako sa biyahe. Ang dating bulaklak na nakatago lang sa lilim, ngayon ay namumukadkad na. Dahil yun sa isang lalaking tinanggap ang lahat ng maganda at pangit sa akin. Kaya sa mga tulad ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Malay nyo, may biglang dumating na tulad ng asawa ko na si Romel. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Marina. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.